Talaga bang alam mo na patay na noon si Elisa? Sabihin mo sa akin! Sinabi ko lang yun para matahimik ka na! Umalis ka mag-isa! Minsan mo nang inalayo sa akin ang anak ko. Hindi na ako papayag na gawin mo ulit sa akin yan! Ate! Angelica? Nay! Anak, habang buhay na tayo magkakasama. Hello. Nakita rin ka na. You're safe now. Andrew, si Mark nga pala. Mark, si Andrew. Si Mark nga. Bakit? Problema ba to? Wala akong problema. Ako yung nagtanong sa'yo, hinahanap ko si Elisa. Binaliktad ko ngayong buong lugar na ito, kakahanap lang sa kanya. Pasensya ka na. Kalimutan ko lang. Hindi, wala yan. Naiintindihan ko naman eh. Di ba sabi mo nga, busy ka? Sobrang busy, nakalimutan mo sarili mong kaibigan. Sinabihan lang ako ni Elisa na huwag sabihin sa iba kung saan siya nakatira. Andrew, pasensya na ha. Ayoko na kasi makagulo sa mansyon eh. Kaya siguro hindi na rin sinabi ni Mark kung nasan ako. Anyway, since magkasama na kayo ni Tita Maita, na Angelica, so sana i-offer sa'yo yung lugar ko. Pwede ka muna tumali doon. Elisa, pwede ka rin dun sa amin. Pwede ka dun. Mark, salamat ha. Kasi kaya lang, alam mo naman eh, si Angelica, inaalala ko lang yung kondisyon niya eh. Kung ako lang, kahit saan ako tumira, okay lang eh. Kaya lang, yung kapatid ko kasi inaalala namin ni Inay. Pasensya ka na ha. Naintindihan kita. Basta kung kailangan mo ng tulong, dito lang ako ha. Maraming salamat sa iyo, Mark. Ma'am Celine, may bisita po kayo. Si Sir po. Oh my God. Dinadalaw ako ni Andrew. Ang haba ng hair. Hi, Celine. What are you doing here? Alam mo naman siguro wala na si Angelica dito. So you have no more business coming here. Yes. I've heard from her lola. Nagpunta lang naman ako dito dahil nakikibalita pa rin ako. Dahil parang kapatid na rin ang tuling ko kay Angelica. And I'm really worried about her. Alam naman natin na may special needs siya. Kapag unfamiliar environment sa kanya, pwede siyang ma-distress. Well, you know what? If you keep showing your face here, baka akong atakihin sa distress. So can you just leave? Just go. O, para kanina yan? Kay Sir Dennis po. Ito kung makasero to. Sa susunod, si Andrew lang ang kilala kong sir, ha? Yang Dennis na yan, feelingero lang yan. Pasok po kayo. Wow! Tito Andrew, this is your house? I like it. This is the real house. Naku, Andrew, maraming salamat talaga sa pagpapatuloy mo sa amin dito, ha? At maraming salamat din sa pagmamalasakit mo kay Elisa. That's no problem. Anything for Elisa. Maghahanap din naman ako ng malilipatan namin, eh. Kaya pansamantala, pasensya ka na muna sa abala, ha? Hindi, okay lang. Pwede kayo magstay dito kahit kailan niyo gusto. Yun nga lang, kailangan niyo pagtsagaan tong lugar na to kasi kulang pa yung mga gamit, di pa kompleto. But this place is special to me. Ito yung una kong investment since naging lawyer ako. Talaga? Sana magustuhan niyo. Oo naman. Sana maging komportable ka dito, Lisa. Oo naman. Salamat. Gusto niyo makita yung mga kwarto? Sige, Angelica, come. O ano? Asan na yung kaibigan mo? Iwan ka na.
Si nanay naman, oh. Siyempre, malungkot si kuya. Kasi wala na yung crush niya, eh. Oy, Bok! Ikaw, bata-bata ka pa, anong nalalaman mo sa crush-crush, ha? Ikaw talaga, ah. Oy, Mark! Mark! Imbis na minumuk-muk-muk-muk mo yan, alam mo anak, kumain ka na, matulog ka na rin, kasi bukas na umaga, maagang-maaga pa yung pasada mo. Kain na! Hindi! Ikaw naman! Ikaw, Tito Andrew! Tito Ina! Oo nga eh. Kasi naman si Andrew talagang napakabait yan. Kaya nga, mahal din ni Mama eh. Parang anak na rin ang turing ni Mama sa kanya. Sigurado ho, nag-aalala na sa inyo si Sir Bernard tsaka si Ma'am Assumption. May huwag ko kayo magagalit ha. Pero hindi mo ba naisip na sila rin mo yung naging pamilya mo nung nagkahiwalay tayo? Siyempre, naiisip ko rin sila. At nakakapanibago nga dahil ngayon na sila nawalay sa akin sa hinabahaba ng panahon. Pero dahil sa ginawa sa atin ni Bernard, ewan ko na kung mapapatawad ko pa siya. Ikaw, kaya mo pa siya patawad? Ano, Bernard? Talaga bang magpapakasira ka na lang? Sa tingin mo ba, yung alak na yan masusolusyonan ng problema mo? Ano naman ang gagawin ko, Ma? Abay, kung gusto mong bawiin ang mag-ina mo, kumilos ka. Hindi ka ba nag-aalala sa kanila? Ma, hindi ko na nga alam kung ano pa gagawin ko eh. Sisigsisi na nga ho ako eh. Gusto ko na mabuo yung pamilya ko pero hindi ko na alam kung paano gagawin ko, Ma eh. Sober up. No? Tama na. Ayoko na hong isipin yung mga nangyaring masasama noon eh. Malaki rin ho ang utang na loob ko kay Sir Bernard. Eh, inalagaan niya kayong dalawa ng kapatid ko. Kaya, Nay, sana po, maayos yun naman ho kahit na para kay Angelica lang. Napakabuti mo talagang tao, anak. Napakaswerte ni Angelica na ikaw naging kapatid niya. Basta anak, mangako ka lang sa akin ha. Kahit anong mangyari, hindi mo iiwan ang kapatid mo, ha? Po, Nay. Tataya ko po ang buhay ko para sa kanya. My poor brother. Don't you feel sorry for him, Jordana? Because I am. Okay. Konti lang. Dapat lang yan sa kanya. Kung tutuusin, kulang pa sa kabayaran yan lahat ng ginawa niya sa aking kasalanan. Mommy, I super love shopping. Ay, nako, me too. My favorite day. Shopping day. Yes.
So happy we got to shop again. Yeah, halika. Patulong si Celine dito sa mga gamit niya, oh. Wait, Mommy, look at this. I bought this dress. It's so nice. Let's see if hindi pa ako if ma-resist pa ako ni Andrew. Ay, nako, alam mo, when I was your age, mas skimpy ba dito? Mas maikli! Nako, pero kahit... Oo, no? Pero kahit naman ano suot mo, anak. Bagay na bagay sa'yo dahil anak kita. Thank you, Ma. But you know, actually, I bought a really skimpy bikini. You'll be so proud. Nandun sa loob Pero, Ano ko na ni Yaya? you know, saan ka naman gagamitin yun? Why not? Gawa natin ang paraan yan. Alam mo, meron tayong rest house doon sa The Cliff. Pwede tayong doon. Tapos iyayain ko si Mama. Total, wala na naman yung mga asungot dito sa bahay. Oh, except that poor loser brother of mine. Pero hamo na yon. Halika na. Meron ka pa bang gamit? I think so. Ay, Ma'am, nahanap po pala kayo kanina ni Doña Asuncion. Oh, bakit daw? Nasaan siya? Ay, nakaalis na po kasi siya kanina pa eh. Kunin mo na yung gamit. Kaya lang po yung gamit. Oh, sige. Never mind. Halika na. Andrew, kailangan mo ba ng tulong? May kaya ko na to. Magpahinga ka na lang. Kamusta yung tulog mo kagabi? Okay naman. Medyo okay naman. Mahilig ka pala magluto. Siguro mahilig ka rin kumain. Ganun. Oo na. Tumataba na ako. Kasalanan mo to eh. Sa stress na ako sa kakaalala sa'yo eh. Bakit ka naman nag-aalala? Feeling mo ba ganun tayo ka-close? Bakit? Paano ba ka maging close sa'yo? Ganito? O mas malapit pa? Closer? Ako na magbubukas. Nagluluto ako. Ma? Maita, anak. Andito ako para magsumamo sa'yo. Sana bumalik na kayo sa bahay natin. Kailangan ka ng asawa mo. Ma, hindi niyo na ho kailangan pang pumunta dito. Sana ho, hindi na kayo nag-aksaya pa ng panahon. Maita, anak. Alam ko, hindi madaling patawarin si Bernard. Maski ako mismo, hindi ko malubos maisip kung bakit niya nagawa yun sa inyo ni Elisa. Pero kung may natitira pang kahit konting pagmamahal yan sa puso mo para kay Bernard, sana bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Lisa, you know, I know from the start that you have a good heart. Napakabuti mong bata. At masaya ako na nagkaroon ng kapatid ang aking apo na tulad mo. Sana maibalik natin sa dati. Yung sama-sama kayo ng apo. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko kay Angelica. Kaya kung papayag ka, bumalik ka na ulit sa mansyon. Ma'am Asuncion, salamat po sa tiwala ninyo. Pero wala po sa akin yung desisyon eh. Nakiinay po. Maita, kailangan ako lumukod sa'yo. Gagawin ko para Ma, hindi niyo na kailangan magpakababa ng ganyan para lang kay Bernard. matanda na ako.
konting panahon na lang ilalagi ko sa mundong ito. At kung merong isang bagay lang ako hinihiling, yun ay lumigaya ang mga anak ko. Alam mo yan, Maida. Dahil ina ka rin. Where's Mama? Okay. Gusto ko lang sana kasing magyaya na magbakasyon tayong lahat. Remember our rest house dun sa the cliff? And if my memory serves me right, hindi ba dun ka nag-propose kay Maita? How romantic. Who would have thought na ganito rin pala kakalabasan ninyo? Mawawala din pala siya sa'yo. Panapanahon lang talaga kung paano maglaro ang tadhana. Right, Kuya? What are you really up to, Jordana? Pailalim ka kasi kung tumira. You make me sick. Siya nga pala. May sakit ka ba talaga? Don't worry, Kuya. I'm okay. As a matter of fact, pagaling na ako. Ibig sabihin, hindi pa ako mamamatay. Baka nga, mamaya niyan, mauna ka pa sa akin eh. At ang nakakalungkot nun, wala kang asawa at anak na magluluksa sa'yo. Daddy! Anak! Daddy! Daddy, I miss you. I miss you. Elisa. Maita. Sana mapatawad niyo naman ako. Huwag niyo na hong isipin yun, Sir Bernard. Simula ngayon, parte ka na rin ng pamilya. Kaya tawagin mo lang siyang Tito Bernard. Subukan ko po, ma'am. Huwag mo na rin akong tawagin, ma'am. Pwede rin Lola. Total, kapatid mo naman ang apo ko. Sige po, susubukan ko po. Maita. Maita, napatawad mo na ba? Hindi ko kayang mabuhay sa galit, Bernard. At hindi ko kayang bayaran ang sarili ko. Mahal na mahal pa rin kita, Bernard. At mahal ko ang pamilyang magkasama nating Ginoo. Kung si Elisa nga nagawa kang patawarin, ako pa kaya? Na sarili mo kasama. Bilis, one more! Ano, matigilan mo na nga yan. Enough, okay? Ano ba? O, ano ngayon? Dumating si Maita dito. Ba't nagpapaapekto ka ng ganyan? Sophia, you don't understand. Hindi mo kasi nakikita na masaya sila. Wala silang karapatan maging masaya. And si Mama? Mama is happy for them. Kakainis eh.
It's so unfair. It's just so unfair. Alam ko, okay, alam ko mahirap kalimutan yung ginawa nila kay Nick. Mama, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo si Nick. Kung hindi siya maopera, namamatay siya. Tulungan niyo kami, Mama, please. Bakit ko tutulungan ng walang kwentang lalaki mo? Kung na-aksidente man siya, yun ay dahil sa kagagawa niya. Alam na namin na kawalang yan ang lalaki niyan, Jordana. Napakapapaero niya. Pero ano ginawa mo? Tinanggap mo pa rin siya at nagpakamartir ka. Adik siya at sugaron. Pero di ba inuubos mo ang pera ng mama para sa mga bisyo niya? Mama, please. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo si Nick. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya mawala siya. Mama, please. Please, tulungan niyo kami. Bernard, halika na. Tama na yan. Mama! Tandaan mo to. Pag nagpakita dito ang lalaki yan, ako mismo ang papatay sa kanya. Pinatay nila ang pinakamamahal ko dahil hindi nila tinulungan si Nick. Sila ang pumatay kay Nick. Simula na nabuhay na ako na parang walang kaluluwa. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sila maging masaya. Oh, ito pa. Oh, sige, dagdagan mo pa. Oh. Tama ka. Kailangan mo nga uminom. Ayan. But more than anything else, kailangan makaisip ko pa ng mga brilliant schemes mo na para talaga makaganti ka sa mga yan. Cheers. Ang sarap talaga ng pakiramdam kapag okay na ulit ang lahat, no? Ano naman? Salamat, Andrew, ah. Salamat. Hindi ka na nauubusan ng thank you para sa akin. Oh, pwede ka naman bumawi kung gusto mo. Oh, sige ba? Basta kaya ko. Madali lang yan. Ano? Go out with me. On a date. What's wrong with you? Nakakabwisit talaga si Elise. Nakakabwisit! Makikipag-date siya kay Andrew. Ano bang meron siya na wala ako? Hanggat nandito tayo sa bahay na to, walang ibang liligaya kundi ikaw at ako. Isusumpa nila ang mga panahon na naging maligaya sila. Daan kita sa pupuntahan mo. Ella, pwedeng dito ka na lang bumaba? Have fun, ha? Ingat ka. Imbis na stage 2, gawin na nating stage 3 cancer para talaga malala. Ibig sabihin, nagsasakit-sakitan ka lang? Niloloko mo lang si Mama? Nay? Elisa, huwag mo pababayaan ang kapatid mo kahit na anong mangyari. Bakit may problema ho? Nay?